Hi, good morning mga love, mga kabuay. I just woke up. The kids woke me up. It is 8 10 past 8. I'm sorry if I speak English because we have agreed here in the house that we use English language today. To be honest, baka yung iba sabihin kaartihan, no? It's not about kaartihan. It's all about learning your kids how to communicate in the future in the outside of our country. English is the only words you can communicate others. Especially sa hindi naman tayo laging dito, no, sa ating bansa. But in the future, they have many tawag nito, para kasi ngay sa atin ngayon, sa panahon na natin ngayon, masyadong yung mga anak natin is sobra ng mga Arab. Hindi naman, which is hindi yun masama, ano. So, ngayon, tayong mga magulang, we as a parents, what we can do is to support our kids, their dreams, ano. So, yung mga naghuhusga dyan na masyadong maarte, hindi yun it's all about sa imo, yung sa status ng life mo, ano, sa lifestyle mo. Kundi yun ay para yun ginagawa kagaya sa akin ngayon. Hindi naman ako magaling sa English talaga. Pero I tried to share. I tried to learn also. I tried to share what my knowledge is. Kung ano tawag nito, yung kaalaman ko, gusto kong i-share sa mga anak ko. Actually, hindi lang sa mga anak ko eh. Kasi yung anak ko is yung isa is third year college na, and then I only have isa na 9 years old, pero yung mga cousins niya is like my kids also, my children. Ngayon, ang ginagawa ko is always to challenge them para ma-push yung mga limitation nila, yung para yung gusto ko maging confident sila, hindi mahiyain, tapos hindi sila nagiging alof sa tao. Kasi sila nga, yung kagaya ng iba, usually ngayon sa mga bata, di ba, marunong nang mag-English, kadalasan English speaking. So, ayoko naman yung anak ko ma-behind, tapos pagtawanan, or mga pamangkin ko. Kaya dito sa bahay, nagtatry ako talaga. I tried so hard to learn them to speak English kahit bali-bali ko. Kasi nadidevelop nila ng kusa eh. Kasi nung kapanahunan ko, hindi ganon. Matututo ka. Talagang kasi sa yung matatanda noon hindi ganyan eh. Wag kayong ano sa mga banyagang ganyan, mga Pilipino tayo kasi nasakop tayo sa mga ganito, bla 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 bla. Yung pala, yung paniniwala na yun, yung old passion, yung old na belief, hindi pala tama. So magkailangan natin maging open-minded para sa ating mga anak, ano? Kasi tayo is patanda, pawala dito sa mundo. Pero sila, alam mo, they can grow. We can't predict what gonna happen in the future. Kaya tayo maging prepared kung anong mai-share natin sa ating mga anak na alam natin na makakatulong in the future, then why not? Go ahead, diba? Iba na ngayon. Yun na nga sabi ko sa'yo. Yung dati na, kahit lang nandyan kami sa may kausap yung lolo or mga magulang namin, tas medyo sasabat ka kasi yung bata kasi is full of curiosity, to be honest. So may mga naririnig kami na gustong itanong, biglang gagawin, doon ka, doon ka mo interrupt, ganon.
Hindi yun, ayoko yung mabuhay yung mga anak ko na ganun o mga pamangkin ko, ayoko ng ganun kasi hindi mo sila mababasa, hindi mo malalaman kung anong gusto nila pag ganun tayo. Ang gusto ko, itrato yung mga anak ko na walang takot. Yung curiosity nila is mailabas at ma-explain natin kung anong maitutulong natin sa kanila, makakatulong tayo. Hindi yung porket matanda tayo, magulang tayo masusunod. Hindi. Give them also time, give them chance to express what they want to do, express their feelings. I don't know kung tama ba yung English ko, pero ang ibig kong sabihin, bigyan natin ng time yung mga bata na out yung gusto nila, yung ibig sabihin nila. Kasi paano natin sila maiintindihan kung oo lang sila ng oo? Sumusunod lang sila, napipilitan lang sumunod sila sa atin kasi magulang tayo, wala silang magawa. Ayoko ng ganun kasi yun ang nangyari sa amin ng mga kapatid ko. Nabuhay kami sa takot, naging alof ako sa tao, nami-misinterpret nila, nami-misunderstand nila na ako daw ay masungit, hindi pala kaibigan. Kasi hindi ko alam may express yung side ko. Natatakot ako na ma-judge ako dito sa social media. Kasi syempre yung kaharap ko, yung camera lang, mapapanood nyo na later on, di ba? So at least nakakausap ko kayo ng galing sa puso, ano? Kaya tayo mga magulang, huwag tayong masyadong maging alang tawag nito, yung pagdisiplin natin sa mga anak natin, huwag masyadong military, kasi dyan nag-i-start yung suicide na di natin alam na nagnamumuo sa isip nila, gawa na ng ayaw natin sila bigyan ng chance din na i-express or i-out yung kung anong nasa nila sa damdamin nila. Tapos yung iba nag-aasawa ng maaga without any sa atin kasi yun na nga, hindi natin sila binigyan ng chance na makipag-communicate sa atin, na walang takot, tapos walang pag-alinlangan. Ako para sa akin, I don't know kasi iba-iba naman tayo, 'di ba? I treat them like my buddies, my best friends. But when it comes naman na may pagkakamali na ayon, doon na yung pagiging parents ko pumapasok. Not all the time. When I only notice that they do something that it's not right na. Yun na. Yun ang advice ko, yung parang sa tayong mga magulang, minsan huwag tayo masyadong maging magulang. Ganunin lang natin ang mga anak natin. Wag masyadong ganunin kasi nagre-rebelde sila. Yun lang ang belief ko. Wait lang. Nag-advise na nag-open na. Actually ngayong araw na to, yung purpose nitong video, it's not all about advising the pair, like what I'm sharing the stories, ang sa akin lang naman talaga yun is i-share ko lang kung anong gagawin namin ngayong Sunday. Gawa ng yung mga bata excited, so pinagbigyan ko na. Small favor lang naman sa kanila, pero as you can say, very happy sila. We will do, because Easter's Day, I'll make egg. I make those eggs was in only small amount, but I know the kids will gonna be happy and excited. This one, I think mga coins lang yan, a small lang amount. Pero yung anim na yun, medyo may ito na nga ako sa kwarto. Yan. Ayan ang aking itatago ngayong araw.
Kaya lang na medyo nilagay ko na lahat-lahat dyan. Pinaglalagay ko na ano na lang, mamaya tatago ko na kasi yung mga bata nasa labas. Yung mga pinsan ng anak ko. Parang mga anak ko na rin yun, lagi dito. Sabi nga dito, mami ako ng bayan. Pero okay lang. Happy naman ako sa mga bata eh. Maano ako, malapit sa bata. Masaya ako pag sa bahay. Actually, dito sa bahay sana, ano lang kami, tatlo lang dapat. Pero yun na nga, yung isa kong pamangkin, anak ng pinsan ko, kasi hiwalay sa asawa, yun, sabi ko dito na lang siya sa amin kasi tatlo lang kami. Yung ama ng anak ko minsan nadalaw, friends naman kami, we are good friends, pero syempre para sa mga anak. Tapos yun na nga, sabi ko kung okay lang, pati yung pinsan kong lalaki, sabi ko okay lang dito kayo matulog sa bahay. Yun na nga, yung ibang kapatid niya dito na natutulog, tapos yung isa kong pamangkin na anak ng ate ko, tapos minsan yung anak ng bunso namin, dito sila. Happy ako, sobrang happy ako. Kasi yun ang gusto ko eh. Yun gusto ko, yung masaya yung mga bata, masaya na rin ako. Siguro meron akong I felt sometimes depression in my past, right? Depression is the past, coming from the past. Kung naalala ko yung mga paghihirap, yun. Tapos medyo parang masakit yung ulo ko, yun. Pero pag nandito yung mga bata, nawawala yung ganong feelings. Parang doon nako-convert nako-convert nga to doon sa mga bata, yung ano ko, depression. Naging happy ako kasi ang ingay nila, nandyan sila, masaya sila. Kaya kahit medyo nadidepress na ako sa anak ko, pag nandito na sila, wala na, masaya na rin ako, nakikijamming na ako sa kanila. Minsan ganun eh, hindi natin kasi hawak ang panahon, diba? But anyway, ayun, balik ulit tayo. So, itatago ko na yung mga egg. Hindi naman totally na itatago ko sa deeper na lang. Baka rin hindi nila maano, diba? Balit lang naman yung bahay namin. So, kagad nila mahahanap. So, ngayon, itatago ko na. Bye-bye muna ngayon. Good morning. Happy Easter Sunday. Have a blessed day. God bless to all. God bless us all. Love you, mga kabuay. Love you, mga love.